Hello, hello, Aris Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa inyong November Pera and Career. Sa mga Aris, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Death card. Beautiful. Huwag mo to katakutan. Ito ay magandang bagay. Okay? In the area of what you want, you have the Queen of Wands. Lovely. In the area of what you need, you have the Judgment card. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Wands. Maganda ito. In the area of your near future, meron po kayong Nine of Pentacles. Napakaganda. Kaching-kaching para po sa pera. Ito yon. In the area of your challenge for the month, meron po kayong Wheel of Fortune. Lovely. In the area of your fortune, you have the Empress card. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the Moon card. At ang outcome nyo po for the month para sa inyong pera at career, ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, mga Aris, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po talaga yung tanging paraan para po supportahan nyo ako sa tuwing meron tayong free reading for Aris dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Salamat po. So, at the background of your energy, you have, wow, Queen of Pentacles. Aries, sabi na yung spirit guides ngayong buwan na ito, talaga namang napaka-magnetic mo pagdating sa pera. If you are thinking saan ako kukuha ng pambayad, saan ako kukuha ng panggastos, hindi ka mawawalan. There will be ways. There will be opportunities. There will be paraan para sa'yo para masolusyonan ang mga problema mo sa usaping pera. So kung ngayon nag-iisip ka, paano to? Meron, sabi ni Carlo Aquino. So either, kung meron po kayong inaasikasong negosyo or proyekto or career, panahon na para ikaw ay maging active dyan. Para makita mo yung mga paraan at diskarte kung paano mo siya mapapalago at mapapakinabangan para sa buhay mo. But nevertheless, talaga namang lapitin mo sa pera ngayon. Ibig sabihin, kung halimbawa wala kang pera today, unting lakad mo lang sa labas, makakahanap ka ng paraan, makabayad ng bills, mga ganyan. So, it will be available para sa'yo. So, you don't need to worry. Okay? God will provide and you will get to the solution of your problem. Okay? Napakaganda for you. Nakita ko rin dito, multiplying money. So kung meron po kayong iniingatan ngayon na negosyo, trabaho, or pagkakakitaan, talagang hihita ka dyan ng kalakip na reward na kabayaran. Okay? So at the center, meron po kayong death card. Napakaganda nito. Ngayong buwan na ito, kitang-kita ko yung katapusan ng isang bagay. Most probably yung bigat because Ten of Wands is affecting our core energy. So merong mga bigat, may mga pasakit, may mga pagdarahop na this time around matatapos na. Kaya naman kakambal mo talaga ngayon si Queen of Pentacles. Lalagong kaperahan, lalaking income, may sagot sa mga bayarin. Kung meron kang mga hinuhulugan, you can provide for that, no? So kung ano man yung scarcity o kawala, parang nadisyertong parte ng yung pera at career, matatapos na yan. And you will get the new start or brand new beginning pagdating sa iyong aspetong pera at career. Sa mga view, kung matagal na natiganggang sa, alam mo yun, sa kawalan ng trabaho or sa pagiging stagnant ng energy mo when it comes to your career and growth, ngayon matatapos na yan. Possible na yung araw para sa'yo and you will gain new opportunity and new chance para sa yung aspetong pera. So congrats po, okay? I-clarify natin to. Siya nga pala, Aries, saan po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo nag-e-enjoy ng ating reading for today? Comment down below. So that malaman ko po kung nasaan kayo mga Aries, saan po kayong parte ng buong mundo nag-e-enjoy ng ating pera and career reading. Ang death card, the Five of Wands. Yes. Yung hardship talaga, yung sigalot, yung gulo, yung friction, yung hirap, no? Nakita ko rito parang sobrang chaotic na ng paligid mo. Ang daming kailangang bayaran, ang daming kailangang kausapin, ang daming kailangang
pakiusapan, no? Ang dami kailangang iplansyahin, no? At lahat ng gusot na yan, gulo na yan, matatapos na this time. So don't worry. For some of you, nakita ko rito na magulo din ang isip mo sa kung saan ka pupunta, anong dapat gawin, anong solusyon, ano? At sobrang sakit na sa ulo sa pag-iisip. Huwag kang mag-alala, solusyon ay darating at titigil na yung confusion na yan at makapag-focus ka na sa isang oportunidad, whether lumang trabaho na ito or bagong papasok, nayayakapin mo at dito ka magiging payapa when it comes to your expenses. Okay, napakaganda for you. In the area of what you want, you have the Queen of Wands. Aries, nakita ko rito, pinapanghinaan ka na loob. Sabi mo, paano ba to? Paano ba yan? Ang daming kailangang asikasuhin. Pagod na ako. Nawawalan na ako ng pag-asa. Your spirit guides are actually encouraging you na laksan mo ang loob mo. Laksan mo ang pananalig mo na kaya mo to. Magagawa mo ito. Hindi pa huli ang lahat. Ang sabi na yung spirit guides, mas maging matapang ka this time para makuha mo yung mga resources at diskarte na magiging tulong sa'yo para lumago o lumaki ang iyong ipon or pera or income. Diskarte ang kailangan. Narinig ko, wag nang mahiya. Wag nang maghalokip-kip dyan at isipin na nakakahiya naman, wag natin gawin, baka ano sabihin ng ibang tao. No. Keber ka na sa sasabihin ng ibang tao. Fight for your money. Fight for your career. Hindi naman sila ang magbabayad ng bills mo. Hindi naman sila magpapakain sa'yo at saka sa pamilya mo. So bakit mo pinapakinggan ang sasabihin ng ibang tao? Always, always, focus on your self-growth. Focus on your money. Focus on your career. Gawin mo ang lahat, maabot mo lang yung tagumpay. Okay? Clarify natin. Queen of Wands. Siya nga pala Aries, since ito po ay pera and career reading. Isulat mo naman sa baba yung mga financial manifestations mo. For example, ngayong buwan na ito ng Nobyembre, gusto ko nang matapos ang utang ko kay Kumare. O kaya this November, I claim makuha ko na yung bayad sa akin na matagal nang hindi inaabot. O kaya I claim aprobahan na yung loan ko. Mga ganyan. So comment down below in our manifestation boards. It will come true. Okay? Queen of Wands. The Three of Pentacles. Yes, yes. May mga taong tutulong sa'yo para pataasin ang moral mo o para pataasin ang kumpiyansa mo. Hindi mo daw kailangan tong gawin mag-isa. Pero ramdam na ramdam ko dito, Aries, yung para bagang minsan, nahihirapan kang sumabay sa kanila, no? Nahihirapan kang makisabay sa agos na meron sila. Because some workmates or some kagrupo sa isang trabaho, sa isang endeavor, ay para bagang laging pataasan sila ng ihi dyan. And sometimes ang hirap-hirap sumabay. And your spirit guides are telling you, hanapin mo daw yung mga taong para sa'yo. Yung mga taong ka-jive mo, mga taong makakaunawa sa'yo, mga taong tanggap ka kung sino ka. At huwag mo nang pilitin pa ang sarili mo na maki-join or makibelong, lalo't higit kung ramdam mo na hindi ka para doon. So, don't force yourself na mag-people please. Okay? Hindi mo kailangang mag-people please, lalo't higit kung yung mga taong yan ay merong toxicity level, no? May toxic mentality. Mas maganda ng confident ka sa sarili mo, independent ka, masaya ka kung sino ka, tanggap mo kung sino ka authentically, that's enough, okay? In the area of what you need, you have the Judgment card. Ang Judgment card, sinasabi na yung spirit guides, kailangan mo daw magising sa isang katotohanan this time. Some of you, merong ginagawang mali when it comes to your money handling, sa career siguro. Sometimes, may mga ilusyon na dapat nang basagin. For example, akala mo mabait siya, akala mo teammate talaga siya, akala mo ayos tong budgeting na to, pero kapos pala, mali pala paghawak ng pera. So, may mga kailangan kang malaman this time. And then, kapag nalaman mo na, nagets mo na yung tamang gagawin, actionan mo. That is the call for action ng ating Judgment card. So, ngayong buwan na ito, kapag meron kang nalaman na, ay, mali pala to, ay, ganun pala siya, actionan mo agad, either umiwas ka or itama mo or actionan mo.
para magkaroon ng tamang direksyon yung mga gagawin mo, okay? Because nanggaling ka sa chaos, with the people around you, some of them, ginagamit ka lang, or some of them, nandyan lang kasi may pera ka, or may pakinabang ka sa kanila, no? Sa panahon na para linisin yung mga negativity, focus on your growth, and baguhin na yung mga dapat baguhin. Lalo't higit halimbawa yung mga kaibigan na nandyan lang para mangutang pero pag ikaw naman ang pag ikaw naman ang may kailangan, wala sila. So parang ganon. You need to wake up, especially lalo't higit kapag na-realize mo na inaapak-apakan ka or dinidisrespect ka. Okay? Judgment card, the Queen of Wands. Wow, bumalik tayo. Kitang-kita ko rito, Aries, yung pagiging independent person mo. Ang daming cards. Queen of Wands, Nine of Pentacles, the Empress, Queen of Pentacles. It's all about you standing up for yourself and putting yourself in this foundation na kaya ko, may pera akong sarili, may trabaho akong sarili, may ipon akong sarili, may panggastos ako para sa sarili ko at para sa iba. Hindi mo kailangang umasa sa ibang tao. Kitang-kita ko rito yung pagtayo mo sa sarili mong paa at pagkakaroon ng sarili mong trabaho at future. Your spirit guides are really telling me this time with the Queen of Wands. Parang pag natanggap mo yung mga bagay na katotohanan this time, magiging malaya ka na at maligaya. You are totally accepting the truth and you're happy with the truth. Your spirit guides are telling me na panahon na daw para maging adventurous ka. Huwag ka na daw manatili pa sa isang bagay na may realize mo, ay, nagsayang lang ako ng oras dito. Ay, parang hindi pala siya para sa akin. So always learn to end something. Tapusin mo yung mga bagay na hindi ka na masaya, na hindi na talaga para sa'yo. So pag nagising ka dyan at inaksyonan mo, yung pakiramdam ng paglaya, nakakagaan sa loob yan. At kapag gumaan yung loob mo, doon ka talaga tunay na magiging maligaya sa landas mong ito. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Wands. Yes, may ending na yung hirap na inaasikaso mo. Some of you, nag-aasikaso ng paulit-ulit, sobrang bigat, minsan dead end pa, minsan papabalikin ka pa, sometimes punong-puno yung inaasikaso mo, na halos wala ka ng tulog, wala ka ng pahinga. Kaya ngayon, sabi na yung spirit guides, lahat ng bigat na yan, lahat ng pinapasad mo na yan, bugs, tapos na. Okay? At unti-unti mo nang i-harvest yung magandang bunga sa pinaghirapan mo na ito. Kaya talaga nakita ko rito, ikaw ang panalo eh. Either you're in a very competitive industry, you're in a parang talagang ang daming palaban at sometimes ang hirap mag-keep up sa kanila. Kaya pagod na pagod ka eh. Parang wala kang time para maging kampante lagi. Kasi sabi mo, kapag hindi ko hinusayan, baka malagpasan ako or mahigatan ako, paano na ako, parang ganyan. So, napaka-competitive ng ginagalawan mong industriya, whether sa negosyo or career. Pero kitang-kita ko rito, once matapos tong kalbaryo mo na to, doon ka magsisimulang umasenso. Para kang, alam mo yung band-aid na bigla kang hinila pa ganun. Hinila lang matagal, biglang binitawan, bigla kang bibilis ng ganon. So, parang ganon yung mangyayari sa'yo this time. Congrats po. From baggage talaga, sobrang burden, biglang angat. Okay? Clarify natin. Ten of Wands is being clarified by the King of Swords. Yes. Now, makahanap ka ng tamang paraan, tamang diskarte. Nakita ko rito na you're now a go-getter, no? Malaki yung desisyon mo na putulin ng isang bagay. Some of you, parang this will be a defining moment para sa'yo na ayaw mo na nito, pagod ka na, sabi mo, bakit ba ako nagpapakasakripisyo o nagpapakamartir sa isang bagay, meron naman akong makukuhang bagong paraan or bagong diskarte kung saan hindi ko kailangan maghirap ng ganito. Parang ganyan. So, ngayon, you're very, very decisive. At nakita ko, pagkatapos mong bitawan itong napakabigat na ito, ay talagang papanindigan mo itong bagong gagawin mo. Though maraming tao sa paligid mo, questionin ka, tataas ang kilay sa'yo na parang, hala, ang tagal mo nang inaasikaso yan, bakit mo binitawan? Sabi mo, hindi na para sa akin eh, sobra-sobra na eh. Parang feeling mo, na-serve na yung purpose para sa'yo eh. So you're now walking away and carrying yourself. Sabi mo,
May malaki pa naghihintay para sa akin, yun ang kailangan kong gawin. You're actually facing the truth. Alam kong alam mo na yung truth at doon ka mananalig at nagsimulang umabante. Okay? In the area of your near future, you have the Nine of Pentacles. Sabi ko nga sa inyo kanina, napakaraming cards. 1, 2, 3, 4, 5. Ang nagkasabi talaga ng independence mo when it comes to your money, when it comes to your future. Ang Nine of Pentacles po ay financial freedom, financial independence. So kung ngayon, ang tabayanan mo after watching this video, 9 days, 9 weeks, or 9 months, unti-unti mo mabibuild yung pansarili mong pera na unti-unti ka na nakakapundar ng mga gusto mo para sa sarili mo. Nabibili mo na yung mga dating ayaw mo lang. Kasi before sabi mo, ay, kailangan ko tipirin ang pera ko para sa pamilya, para makaipon, para sa bills namin, para sa responsibility mo. Pero ngayon, unti-unti nagbabago na yan. Pinoprovide mo na yung para sa sarili mo. Nakabili ka na ng bag mo. Sometimes, pag nakakita ka ng damit, bibilin mo na, no? Unti-unti mo nang binibigyan ng reward o sarili mo. Most especially po kung kayo ay breadwinner o kaya main sole provider. Dati napaka-guilty, di ba? Parang, ano ba yan? Parang nakaka-regret pag bumibili ka para sa sarili mo. Pero now, you are giving yourself the luxury that you deserve kasi pinaghirapan mo naman yan. So, wag mong tipirin ang sarili mo. I-reward mo ang sarili mo, most especially kapag kumikita ka. Kasi karapatan mo yan para paligayahin ang sarili mo. Make your life heaven on earth. Okay? So ngayon nakita ko talaga yung mga pinagpaguran mo ay inaani mo and at the same time, na-enjoy mo yung bunga niya. Okay? So congrats po. The Nine of Pentacles, the Nine of Cups. Wow, wow, wow. Alam mo na, Aries, kung lagi po kayo nanonood sa akin kapag lumabas si Nine of Cups, panahon na to para mag-wish ka. So ngayon, close your eyes and make a wish because a wish fulfillment card is here. Ginagarantiyan niya na matutupad ang dasal mo this time. So, with a Nine of Cups, napakaganda nito. 9-9 here, dalawang 9. Ang angel number 9 is all about release. Pakawalan mo na yung bigat. Pakawalan mo na yung nagpapabagal sa'yo at nagpapahikahos sa'yo. With a death card here, things are ending. Most especially yung mga negatibo. At panahon na para lumaban ka sa tagumpay mo this time. With a Nine of Cups here, kitang-kita ko, satisfaction will be coming. Yung dinasal mo, yung dati pangarap mo lang, pero ngayon nabibili mo na. Yung dati pangarap mo lang na magkaroon ng permanenteng trabaho, nandito na. So, darating sa'yo yung contentment and fulfillment mula sa makukuha mo this time. So, congrats po. Manlibre ka naman, Aries. Some of you, nakita ko getting that promotion, getting that job, approve ang training, approve ang interview, ikaw ang natanggap, at nandito ka na sa espasyo ng buhay mo na unti-unti nang lalago ang iyong resources. Okay? Napakaganda for you. In the area of your challenge for the month, you have faced your inner demons. Pagdating sa iyong career at pera, lahat ng kinakatakot mo, kailangan mo harapin yan. Hindi mo kailangang iwasan. The more na iniiwasan mo, the more na lalaki yan at gugulo sa buhay mo. So ngayon, kapag meron kang mga kinakatakot or pilit tinatago na ayaw harapin, mas magandang harapin mo para once and for all, ending na yan. Okay? You have a wounded healer. The wound is the place where light enters you. Empathy, healing, and purpose. Panahon na daw para maghilom ka, Aries. Most especially sa mga pagkadapa mo here. Kaya ka nga meron tatapusin kasi sobra na eh. Sobra na yung pain, sobra na yung sorrow, rejection, disappointment. Kaya sabi dito, tapusin mo na. Maghilom ka na. Huwag mo hayaang parati ka na susugatan. Always choose yourself and something that is very, very chaotic para makapasok ka na sa bagong era mo. Lagi mong isipin, kapag may natapos, may bago magsisimula. At yung bagong simula na yan, yan yung chance mo to gain more and to have better. Okay? In your challenge for the month, napaka-interesting nito, you have the Wheel of Fortune. Kaya siya challenge, sinasabi sa'yo na yung spirit guides, kailangan daw tayong kumilos ng kumilos. Kasi yun ang susi para patuloy na umikot sa buhay mo ang swerte. Magnet ka this time, Aries, ng kaperahan, ng paglago, ng abundance and prosperity. Pero, hindi mo siya mamamagnetize kung
ikaw ay hindi kikilos para ito ay maganap. Alam mo yung sikat na phrase na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ganon din ikaw. Dapat patuloy kang gumalaw, kumilos, humanap ng diskarte, maging matalino sa pera, maging maparaan, mag-try ng mga opportunity, kasi doon lalapit sa'yo ang swerteng ito. Kaya kung lagi kang wala sa mood, lagi kang reklamador, or ayaw mo mag-try, ayaw mo sumubok, mahiyain ka, humihindi ka sa grasya, paano to iikot? So ngayon, huwag humindi sa grasya. Kapag may pagkakataon, grab it, tignan mo kung pwede sa'yo, timbangin mo kung kaya mo siya, pag kaya, boom, asikasuhin mo. Okay? The Wheel of Fortune, clarify natin. The Wheel of Fortune is being clarified by the Page of Swords. Yes. Page of Swords all about you knowing more, getting more information, subok, try, research, aral-aral ng mga bagay-bagay para lumago ang pera. Kasi kung kontento ka lang sa meron ka ngayon at hindi ka nag-aaral lang bago, paano mo maaabot yung pangarap mo na mag-grow ang pera mo, mag-grow ang trabaho mo o ang negosyo mo? Kung iniisip mo, for the next 6 months gusto ko tong negosyo na to, talagang palong-palo ang kita. Kung halimbawa ang layo ng kita mo ngayon sa target mo. So, kailangan inaaral mo, ano ba yung mga dapat kong gawin para maabot ko yung goal ko na malaking kita sa aking negosyo? So, you need to learn more this time. Your knowledge will be your power para umikot ang kapalaran, okay? Napakaganda niyan for you. Some of you, nakita ko mag-seminar, mag-undergo ng training. Kung gusto mo ma-promote sa trabaho at lumaki yung iyong posisyon, tumaas, kumbaga, some of you pwede ring mag-aral ulit, mag-masteral or doctoral or magkaroon ng mga additional certificates or permits para lumaki, lumawak yung scope ng iyong trabaho at mas maging solidifying at permanente yung kita mo. Okay? In your fortune, you have all is possible. Lahat daw ay posible. Kaya huwag ka matakot. Kung mawala ka sa kinasanayan mong mundo, marami ka pang pwedeng abutin. Vast vistas, yes, expand your horizon. Palawakin mo ang mundo mo, palawakin mo ang isip mo. Marami ka pang pwedeng gawin. Hindi lang dyan. So, your growth will be bigger, lalago, dadami ang meron ka. Ang kailangan lang talaga kumpiyansa at lakas ng loob na itulay yan. In your fortune, napakaganda, you have the Empress card. Empress card's all about creation. So kung meron ka pong binubuo ngayon, gustong ipanganak, gustong i-build na bagay, nakita ko meron kang binubuo at parang sobrang kayod na, no, nakakapagod na. But this time around, it will be a success para sa inyo. So congrats po. Successful yung binubuo mo, nilalakad mo, maaring papeles, interview, negotiation, kontrata, pagbibenta, no? Talagang magbubunga siya in your part. So congrats po. Nakita ko rito, hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo. Both cards ang nagsasabi, makakaisip ka ng magaan na paraan para yung mga gusto mong tumbukin, makuha mo ng mas mabilis at mas maayos na hindi mo kailangan maghikahos at gumapang. Okay? The Empress card, the Four of Swords. Yes. Yes, kakasabi ko lang. Kailangan mong gumawa ng mga paraan para magaan. Tingnan mo yung Four of Swords, di ba? Relax na relax siya dyan at payapa ang kanyang puso. So sabi ng yung spirit guides, makakahanap ka this time, Aries, ng magaan na paraan para makawala ka na dun sa bigat, sa burden, sa pressure, sa pagbuo ng bagay na ito. So sabi dito, relax ka lang. Kaya mo naman maaabot mo naman, maa-achieve mo naman. So bakit daw kailangan mo magpa-pressure o maging aligaga masyado or ma-stress masyado? Do things lightly. Because ang Empress card po, whatever you touch turns to gold. So ibig sabihin, kayang-kaya mo tong ma-achieve. Hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo. Sometimes kailangan daw matulog ka naman, magpahinga, alagaan ang sarili, ang health mo, physical man at mental, kailangan daw pinoprotectionan mo yung katawan mo at sarili mo, okay? Matuto ka mag-rest, magpahinga, magbakasyon, okay? Sometimes, mag-anta-antala, hindi lahat, kailangan ibubuhos mo lahat doon, no? Para hindi ka mapagod, okay? In your divine messages, meron po kayong expect powerful change. Yes, magbabago na ang life mo after the ending of a tough cycle, okay? The end of a tough cycle approaches.
Talaga namang kompletong-kompleto to sa yung core energy at affecting energy. End of a tough cycle is approaching. Wow! Talagang tugmang-tugma po lahat ng reading mo for today, Aries. In your divine messages, meron po kayong the moon card. Ang moon card ay nagpapaalala sa iyo, Aries, na lahat ng problema temporary lang. Lahat ng sakit, um, pagkagapos or hikahos, lahat yan ay temporary lang. Makakabangon ka pa rin. So, magabago pa ang kapalaran mo. Kung ngayon ay madilim, kung ngayon ay hindi sigurado, darating ka rin doon sa punto na sigurado na at okay na. So, daanan mo lang ang ruta. Pansamantala lang yan. Hindi yan permanente. Ang hirap ay malalagpasan mo din. Okay? So, listen to your intuition. Have faith kay God at saka sa path mo. At pagkatiwalaan mo ang sarili mo. Okay? The moon card, the magician card. Yes, 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 yes. Alam mo, paalala sa'yo na yung spirit guides, Aries. Sa kabila ng mga duda, alinlangan, takot, at saka pangamba mo, kayang-kaya mo daw. Lahat ng problema, kaya mo solusyonan. All is possible. So, nasa iyo daw lahat ng skills, ability, para ma-solve lahat ng problema pagdating sa pera at career. Yung diskarte mo, bala mo yan, talagang matagumpay ka. So, do it. Achieve it. Yung minamanifest mo, abutin mo, kayang-kaya mo yan. Okay? Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have bow. You are highly thought of. Meron daw mga tao sa buhay mo na kinikilala ka at mataas ang tingin sa'yo. Now, the message of June. Mga Aries, meron po ba kayong special occasion pag June? Halimbawa, birthday ng kapatid, birthday ng magulang, birthday ni lover, or anniversary. Kung yes, ibig sabihin, itong reading na to para sa iyo talaga. Pero kung wala naman po, ibig sabihin, meron po kayong milestone sa buwan ng Hunyo. Now, the message, you have claw. Be careful, do not take risks. Pag daw mag-risk ka sa isang bagay, paghandaan. Hindi pwedeng bara-bara o nagmamadali ka. Okay? You have rainbow, the most difficult part of a situation is over. Patapos na daw yung hirap sa ginagawa mo. So, congrats po. Ang outcome ni Aries for November pera and career, you have, wow, Chariot card. Chariot card, kapag po ito'y lumalabas, ito'y indikasyon na successful yung bago mong gagawin. Nakita ko rito talagang meron ka ng iiwanan. Tingnan mo yung city sa likod. Yan ay simbolismo na meron ka ng handang iwanan na bagay o pagkakataon or sitwasyon. At ready ka rin tumulay sa bago. Ito talaga yon. Ending something that is mabigat na para sa'yo at di mo na kaya. Sabi mo, panahon na para mag-level up. And here you are. Traveling, no? Para nakita ko talaga yung transfer mo or adjustment mo, moving from one place to the other or one industry to the other. Pero most definitely, napaka-successful ang transfer mo na ito. So congrats po. Kaya laban lang ha. Huwag atras abante, huwag urong sulong. Ilaban mo yung plano na yan because there will be a success para sa'yo. Okay? At doon mas payapa ang puso mo. Chariot card, the Four of Pentacles, yes. Stability will come para sa'yo. Kaya i-let go mo na yung mga bagay na hindi na nag-work. I-let go mo na yung mga bagay na hindi na para sa'yo. Dapat tanggapin mo yan na maigi sa'yo, Aries, na okay, let go ko na yan because it's not working anymore. Dito na ako sa bago, kung saan mas sigurado, mas garantisado ang stability ng pera mo at saka ng career mo. So ngayon, paalala sa'yo, Aries, mag-ipon ha, magtabi. Huwag masyadong palabas ang pera. Dapat mas nag-iipon, nagtitipid, stick to your budget para itong bago mong tutulayan, ma-provide mo ng tamang resources. Okay? Sabi ko nga sa inyo, hindi ka mawawalan, pero dapat mautak ka when it comes to your money para stable ang lahat sa buhay mo. Okay? So Aries, yan po ang inyong November pera and career. Comment down below kung saan po kayo nakaresonate. Thank you again for watching Gandulo Aries. I love you. This has been James Aro PH. God bless everybody.